Samahan nyo ako ngayon at magtatanim tayo ng seedless watermelon. So itong seeds ay from Green Seeds Corporation. So susubukan ko magtanim ngayong season ng seedless na pakwan. Yung unang gagawin natin ay magbabasal tayo dito sa mga plat ng organic fertilizer, tapos lalagyan din natin ng systemic na granular insecticide. Ito yung carbofuran para protection sa mga tanim natin in the early days ng kanilang pagtubo, kasi maraming mga cucumber beetles or yung bao-bao dito sa amin kung tawagin. Sila yung mga mapanirang insekto na kumakain ng dahon ng mga maliliit pa na pakwan. Kaya need ko talagang proteksyonan yung mga tanim kasi nagda-direct seeding tayo ngayon. So samahan nyo ako guys at i-update ko kayo palagi kung ano na ba yung naging status ng itatanim ko na seedless pakwan. So eto na guys, pagkatapos natin lagyan ng basal fertilizer, itong organic fertilizer, nilagyan naman natin ng granular na carbofuran para protection sa tanim. Tapos tatabunan lang natin yan ng konti. Tapos itatanim na natin yung pakwan. So 2 buto yung gagamitin natin kasi nagda-direct seeding tayo. Dalawang buto kada butas, tapos tabunan lang natin ng konti yung mga seeds. Yun yung gagawin natin sa isang plat na to. Naabutan na tayo ng ulan dito sa garden guys, pero tapos naman ako so far maitanim yung mga buto ng pakwan. Take note lang guys, kung magtatanim tayo ng seedless watermelon, dapat meron tayong isa pang variety ng pakwan na itatanim din. In my case, nagtanim ako dun sa isa pang plat ng mga Sweet 18 F1 pakwan. Nauna ko itong itinanim kasi ito yung gagamitin natin. Yung mga male flowers nito, ito yung gagamitin natin para i-pollinate yung seedless watermelon natin. 20 days from direct seeding. Ito na ngayon yung itsura ng mga tanim natin na seedless watermelon. So meron na silang 1, 2, 3, 4, 5 true leaves. So yung activity ko ngayong araw ay magta-top pinching tayo. Yung purpose nito ay para magsanga yung mga nodes, tapos pipili tayo ng 2 papatuloyin na mga branches. Doon tayo magpapabunga. So yung isang puno ay pwedeng magbunga ng 2 prutas. So samahan nyo ako guys at magpipinching tayo. Mag-iiwan lang tayo ng 4 na mga dahon, tapos dito magsasanga yung pakwan. ...38 days from direct planting ay ito na yung itsura ng mga tanim natin na seedless watermelon. So samahan nyo ako ngayong araw kasi magpo-pollinate tayo, hand pollination ng bunga kasi ito nag-bloom na. Take note lang guys na dapat if magpo-pollinate tayo, kukuha tayo ng male flower sa isa pang variety ng watermelon.
dahil yung mga male flowers ng seedless watermelon ay sterile, so wala tayong makukuhang pollen dito. In my case, nagtanim ako ng separate na variety. So ito yung Sweet 18 F1 na pakwan. Ito may mga bunga na rin sila. Dito tayo kukuha ng male flower para i-pollinate yung seedless watermelon gaya nito. Tanggalin lang natin yung petals gaya nito, tapos papahid lang natin dito sa bulaklak ng seedless watermelon. Damihan lang natin para sure na maging successful yung hand pollination. So yun, okay na. Update ko kayo in a matter of days para sa update ng bunga. "48 days from direct planting." Eto na guys yung update sa mga tanim natin na seedless watermelon. Eto, nabuo na yung mga bunga na hinan pollinate natin last week. So far, ang healthy na ng mga tanim natin. Ito may mga panibagong bunga. Tapos ito yung mga naunang bunga. Yung activity natin ngayong araw ay magde-drenching tayo ng fertilizer. So weekly yung application natin ng complete fertilizer para masustain yung magandang pagtubo ng mga tanim natin. Samahan nyo ako guys ngayong araw at magde-drenching tayo. So yung gagamitin natin ay ito lang. Isang takal lang ng complete fertilizer. Ito yung sa Ligo can or sa sardinas. Isang lata lang nito. Tapos tutunawin natin sa isang balde ng tubig. Yun yung gagamitin natin na pandilig. One important reminder lang guys, pag ganito na yung bunga, malaki na, magtatap pinching tayo ng yung pinakatalbos, tatalbosan natin. So kagaya nito, tatalbosan natin, tapos yun, yung purpose na ay para mag-focus na yung tanim sa pagpapalaki sa bunga. Yun lang yung gagawin natin.
Tapos weekly application ng complete fertilizer through drenching method para mas mapalaki pa yung bunga nitong pakwan natin. Yun lang guys for today. Happy Easter Sunday guys. So after 63 days from direct planting ay for harvest na din yung mga naitanim natin na seedless watermelon. Kaya ngayong araw, saktong-sakto sa Easter Sunday ay mag-harvest tayo ng mga pakwan. Harvestin natin yung mga naunang bunga. So may nakita ako 3. Meron pang isa dun. So, paano ba natin malalaman kung for harvest na yung pakwan? Yung pinaka main indicator ko ay kung makita nyo na yung tendril, ito yung tendril na malapit sa node na pinagbungahan ng pakwan. Pag yan ay nakita nyo na medyo natutuyo na, yun, hinog na yun. Tapos kung makikita nyo dito sa ilalim, pag ganyan na yung kulay, dark yellowish na siya, ay for harvest na yung pakwan. Tapos yung tunog. So samahan nyo ako ngayong araw at harvestin natin itong mga pakwan.